Sa ngalan anak ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Hello, magandang umaga sa Pinas at magandang gabi saan man sulok ng mundo. Claudius TV aka mga kaderek, andito po si Father Neil, kasama po natin at pupunta po tayo sa Tagaytay Quest Hotel, Batangas, Padre, no? Mga kaderek, samahan niyo po kami ni Father Neil sa aming pagpunta sa Tagaytay. Andun na po yung mga kasama namin nauna. Sa ngalan anak ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Hello. Stop it. Get some help. Magandang araw naman sa Pinas at magandang gabi sa anumang sulok ng mundo. Andito naman po si Claudius TV na road trip. Samahan niyo po Claudius TV aka Derek Ramsey ng Bulacan. Tayo po ay magpatuloy sa No Limit Angere sa Kabanata 63, ang paliwanag ni Padre Damaso. Ang mga diamante na nakalagay sa kulay asul na lalagyan, maging ang binordang sinamay at telang seda ay hindi nakaagaw sa pansin ni Maria Clara. Walang halaga sa kanya ang mga regalong ito, alay sa kanya para sa nalalapit na kasal, sapagkat wari na manhid ang kanyang buong katawan sa nalamang masamang balita. Patay na raw si Crisostome Ibarra. Nalundo ito sa lawa. Bigla na lang naramdaman ng dalaga na may dalawang kamay na tumatakip sa kanyang mga mata. Tumambad sa kanyang tainga ang mabilis at masamang tinig ni Padre Damaso. Sino ako? Sino ako? Napalukso si Maria Clara sa kanyang inuupuan at takot na tumingin sa pari. Aba, ang batang ito, natatakot ka ba? Hindi mo inaasahan ang aking pagdating. Pumunta pa ako rito mula sa lalawigang upang dumalo sa iyong kasal. Nakakangiping lumapit ang pari sa dalaga. Niabot niya ang kanyang kamay dito upang pahalikan. Nanginginig na itinaas ni Maria Clara ang kamay at magalang na humalik dito. Ano bang nangyayari sa iyo, Maria? Ang itinatanong ng Franciscano na biglang nawala ang ngiti. Ang lamig ng kamay mo at maputla ka. May sakit ka ba, anak ko? Hinawakan ni Padre Damaso ang mga palad ng dalaga ng buong pagsuyo at tinititigan ito na wari nagtatanong. Wala ka na ba ngayong tiwala sa iyong ninong? Tanong nito nang may panunumbat. Halika, umupo ka rito at sabihin mo sa akin ay iyong suliranin, katulad ng ginagawa mo noong bata ka pa. Tulad na lamang ng paghingi mo ng kandila upang gawing manika. Batid mong lagi kitang pinahalagahan at kailanman ay hindi kita pinagbuhatan ng kamay. Ang tinig ni Padre Damaso ay mahinahon ngunit magiliw. Nagsimulang umiyak si Maria Clara. Umiyak, anak. Bakit nag-away ba kayo ni Lisnares? Tinakpan ni Maria Clara ang kanyang mga tainga. Ayaw ko makarinig ng tungkol sa kanya. Huwag natin siyang pag-usapan, ang hinaing ni Maria Clara. Nagtatakang tumingin sa kanya si Padre Damaso. Ayaw mo ba akong pagkatiwalaan ang iyong lihim? Hindi ko ba naibigay ng sapat ang mga ninais mo? Tiningnan ng luhaan niya mga mata ang pari at muli siyang umiyak. Huwag ka nang umiyak, anak ko. Nasasaktan ako na makita kang nagkakaganyan. Sabihin mo sa akin ang nararamdaman mo at makikita mo kung gaano ka kamahal ang iyong ninong. Lumapit pa si Maria Clara sa pari at lumuhod sa paanan nito. Mahal pa ba ninyo ako, anak? Kung gayoy, iligtas ninyo ang aking ama at itigil ang aking kasal. Kapag hindi ninyo ito ginawa, ay sinusumpa ko sa alala ang aking ina na nagpapatiwakal ako. Hindi makapaniwala si Padre Damaso sa kanyang narinig. Hindi makapaniwala si Padre Damaso sa kanyang narinig noong nabubuhay pa si Crisostomo ang pagpapatuloy niya. Niisip ko na maaari akong magtiis, umasa at magtiwala. Nais ko mabuhay upang malaman ang tungkol sa kanya. Ngunit ngayon ay pinatay na siya at walang dahilan upang mabuhay ako ng walang kaligayahan. Ngunit hindi ba si Linares ay mas
higit pa sa kanya. Nung nabubuhay pa siya ay maaari akong magpakasal. Naisipan kong hanapin siya at sumama sa kanya. Pagkatapos ng kasal, ibig lang naman ng aking ama ang mabubuting impluensya. Ngayong patay na siya, wala nang ibang maaaring mangkin sa aking na magiging kabiyak. Pagtitiis ako kung buhay lamang siya. Lilimangin ko ang aking sarili sa kaalamang nariyan lamang siya at patuloy akong inaalala. Ngunit patay na siya. Mas nanaisin ko pang magmoha o mamatay na rin. Sa diin ng panalita ni Maria Clara ay nakapagpahinahon si Padre Damaso. Dahil simba siyang minamahal ang kanyang naibulalas. Hindi mas mulit si Maria Clara, tumungo si Padre Damaso at tumahimik. Anak ko, ang kanyang pagsisimula. Patawarin mo ako kung hindi ka naging masaya nang hindi ko nalalaman. Iniisip ko lamang ang iyong kinabukasan. Nais ko lamang na paligayahin ka. Paano ko magagawa na ipakasal ka sa isang Pilipino upang huli sa magdusa? Ngunit hindi ko kayang diktahan ang iyong pag-iisip tungkol sa pag-ibig. Ginamit ko ang aking pagiging pari para sa iyong kapakanan. Kung magiging kabiyak ka niya, iiyak ka lamang dahil makikita mong hindi makapagtatanggol ang iyong asawa sa anumang uri ng pag-uusig sa kanya. Bilang isang ina naman ay masasaktan ka sa kapalaran ng iyong mga anak, sapagkat kapag sila ay iyong pinag-aral ay inihanda mo lamang sila para sa isang malagim na kinabukasan. Kakalabanin nila ang relihiyon at mapapariwara ang kanyang buhay o kanilang buhay. Kung sila lamang naman ay manantiling mangma ay magiging kaawa-awa lamang dahil sa pag-alipin at panghamak sa kanila. Ayaw kong mangyari iyan, kung kaya't nais kitang makasal sa isang lalaki na mapapaligaya ka bilang ina ng iyong magiging mga anak na mag-uutos at hindi siya ang uutusan, na may kapangyarihang magparusa at hindi pinaparusahan. Batid kong mabuti ang iyong kababata. Mahal ko siya tulad ng pagmahal ko sa kanyang ama. Ngunit nagalit ako na makita mo sila ang magiging dahilan ng iyong kalungkutan. Sinasamba at minamahal kita na tulad ng pagmahal ng isang ama sa kanyang anak. Wala akong ibang mahal maliban sa iyo. Nasusubaybayin ko ang iyong paglaki. Walang oras na hindi kita iniisip, ikaw ang tangi kong kaligayahan. Umiyak si Padre Damaso na parang bata. Kung mahal ninyo ako, huwag ninyo akong hayaang malungkot. Habang buhay, patay na siya. Ibig ko maging moha. Sinapo ng matandang lalaki ang kanyang noo. Ang maging moha, ang maging moha. Ang paulit-ulit na sambit ng kura. Hindi mo batid anak, hindi mo batid ang misteryosong nagkukubli sa mga pader na kumbento. Mas nanaisin ko na makita ka na hindi masaya sa mundong ito kaysa sa loob ng kumbento. Dito ay maaaring pakinggan ang iyong hinaing. Doon ay may dingding ang karamay mo sa pagluha. Maganda ka. Napakaganda at hindi ka ipinanganak para sa kanya. Ang maging kabiyak ni Kristo. Maniwala ka sa aking anak ko. Nababago ng panahon lahat. Malilimutan mo rin si Kristo mo at mapag-aaral mo rin mahalin ang iyong magiging asawa, si Linares. Ang kumbento, ang kamatayan, ang ulit ni Maria Clara. Maria, matanda na ako, wala na akong sapat na panahon upang pangalagaan ka at ang iyong kaligayahan. Humiling ka na lang ng iba, maghanap ka ng ibang pag-ibig, ibang binata, kung sino man siya. Huwag lang ang pagpasok sa kumbento. Ang kumbento, ang kamatayan. Diyos ko, ang nasabi ng pari na tinakpan ng mukha ng kanyang kamay. Ako na lamang po ang parusahan ninyo, subalit iligtas ninyo ang aking anak. Humarap ang pari sa dalaga. Talaga bang nais mong maging monha? Sige, pumapayag na ako. Ayoko mamamatay ka. Nawakin ni Maria Clara ang dalawang kamay ng pari at pinagkan ang mga ito. Ninong ko, malungkot at matamlay na lumabas ng bahay si Padre Damaso. Diyos ko, batid ko ang iyong pagpaparusa. Ngunit ako na lamang at huwag ang aking pinakamamahal na anak. Ang 63 kabanata at patuloy po tayong pumalaot sa patungong Batangas, Tagaytay, kung saan ay nakakasal. Ayan mga kaderek, andito na po tayo, papasok na po tayo sa index Balagtas entrance. Ayan.
Nandito po malapit ang aming bahay. Kaya papasalamat po ako sa inyong pagsama sa aking lagi sa aking pong mga video. Mga kaderek, kung hindi pa po kayo subscribe kay Claudius TV, please subscribe my YouTube channel and click the notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga bagong video. I love you, Mama Chup Chup. Mag-iingat po kayo lagi. I love you. Glorious TV, Glorious TV. Manood kayo at matuwa sa mga kwentong may aral, makinig sa mga kanta't tula, naghahatid ng kawanggawa. Glorious TV, Glorious TV, Glorious TV. Glorious TV, Glorious TV, Glorious TV. Manood kayo at matuwa sa mga kwentong may aral, makinig sa mga kanta't tula, naghahatid ng kawanggawa. Glorious TV, Glorious TV, Glorious TV. Glorious TV, Glorious TV, Glorious TV. Manood kayo at matuwa sa mga kwentong may aral, makinig sa mga kanta't tula, naghahatid ng kawanggawa. Glorious TV, Glorious TV, Glorious TV. Glorious TV, Glorious TV, Glorious TV. Manood kayo at matuwa sa mga kwentong may aral, makinig sa mga kanta't tula, naghahatid Wala na, finish na. ng